Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng isang magandang gabi sa inyo po, no? Tanong ko lang muna sa inyo, para sa iyo, halimbawa, ano ba ang pinaka-natatakot kunwari sa iyo? Pag-ibig ba, utang sa pera, o kamatayan? Para sa iyo, ano ba ang pinaka-natatakot diyan at bakit? Pwede po dun sagutin yung tanong. Dun po, hindi po dun naka, dun sa tanong. Sa binigay niyo sa Yung option, ikaw bahala. yun po, yung harapin po yung future po. Kasi po, hindi natin alam po. Hindi natin masasabi kung anong pwedeng mangyari. Then, ayun po. Sa tingin ko, nakatakot po siya para sa akin bilang isang kabataan po dito sa Pinas dahil ayun nga po, hindi po natin alam kung patuloy na tataas yung ekonomiya ng ating bansa or patuloy po siyang baba. Or ayun nga po, in the nearest future po is ayun nga po, parang sakupin na din tayo ng ibang lugar. Then, ang kinakatakot ko lang po din is yun nga po, yung future po kasi nga po, hindi natin alam or tayo po yung magdi-dictate ng future natin. Paano po kung, ayun, nagka-problema po, then parang hindi na po natin kayang harapin yung future natin na mag-isa din. Po, wala pong aalalay sa atin, then, ayun lang po siguro. So, tanong ko lamang sa iyo, no? Naintindihan ko naman, no? Natatakot ka ba mag-isa sa buhay? For me po, hindi naman po, natatakot lang po ako na, hindi maging masaya sa buhay. Dahil, alam naman po natin na pag mag-isa ka, most of the time malungkot ka. Kasi po, syempre, wala ka pong pagsasabihan ng mga problema. Then, wala ka pong kabanding sa mga kasiyahan na pwede mong maganap sa buhay po. Oh, dahil nabanggit mo nga sabi mo kanina ay di natin nga talaga alam kung gaganda pa ang ekonomiya ng Pilipinas o hindi, di ba? Sa kaliwat ka ng daming mga nangyayari. Korupsyon, pagtaas ng bilit, iba pa. Pero tanong ka naman sa'yo, minsan ba naisip mo ba ang gusto mo nang lumayas dito sa Pilipinas Yes sa mga po, ganito yes pangyayari? Or gusto mo manatili dito? Yes po. Hindi naman po sa pamamaliit sa pamalakad Naintindihan ko, go lang. ating gobyerno sa dito sa ating bansa is, ayun nga po, kung patuloy pong mangyayari ito, possible po na lumipat ako ng ibang bansa or magtrabaho sa ibang bansa dahil alam naman po natin na bumabagsak na po yung ekonomiya natin din, pakorap na po ng pakorap yung mga nakaupo sa gobyerno. So sa tingin mo ba hindi patas ang buhay base sa nakita mo sa paligid o patas pa naman? Sa tingin ko po hindi na po kasi ayun nga po yun sa yung mayayaman po lagi ang may hawak ng law or justice po. Hindi po katulad ng mahihirap. Patuloy po siya nagaganap habang wala pong nagalaw din sa injustice na po na nangyayari dito sa bansa natin. Paano kung bigyan naman natin ng simpleng halimbawa lang? Kunwari may tayo kukuparang dalawang tao, huwag ka mag-alala, walang kinalaman dito. Tago na lang natin sa isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuting tao, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, maayos siya. Ang problema, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging iniiwan sa ere, siya ay laging hina-heartbroken, pinabasted, lahat-lahat na. Pero mabuting tao po ito. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kita ang pagiging masama. At ang ginagawa nila ay lagi nila sinasaktan ang mga mabubuting tao. Ang matindi pa dito, itong mga masamang tao, mas dumadami pa ang kaibigan at marami pa dyan ay nagkakajowa pa kahit red flag o masama na talaga yung kanilang karakter na pinapakita talaga nila. Tanong ko lamang sa inyo, napapansin nyo ba ganyang trato niya sa totoong buhay na lagi sinasaktan yung mga mabubuting tao? Yes po, sir. Kasi po, once po na yung tao po is good po or mas vulnerable po sila or mas naapektuhan po sila ng mga masamang nangyayari sa kanila or mas na tawag dito mas nasasamantala po yung pagiging mabait nila. Hindi po katulad nun sa masama po. Ayun nga po. More na kasi po sa panahon ngayon, mas cool po kasi yung sa paningin ng iba, mas cool po yung mas madaming ginagawang masama kaysa po dun sa mabuti. I see. Pero ito no, naawa ka ba sa mga mabubuting tao? For me po, hindi po. Kasi po, ayun na nga po sila. Bakit po sila kakaawaan kung ganun po sila? Kung mabuting tao po sila na wala naman po silang ginagawang masama na ikakasawa din po ng iba. Pero sa tingin mo, karapat-dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Yes po. Kasi po, yun nga po, bukod nga po sa mabuti silang tao is, alam mo po tama yung patutunguhan po ng relasyon kapag sa mabuting tao ka po na po. Yun yan. Kasi syempre, di ba, lahat tayo tinuruan. Kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao,
Ibig sabihin naman po yan, yung mga ibang taong sisirain yung tao na yun, baliktad, sila ang mapapahiya kasi alam nilang mali ang ginagawa at itong tao na to talagang mabuti, wala magiging problema. Kaya lamang sa panahon ngayon, baliktad na. Pag gagawa ng mabuti, sa matang iba, masama ka na. Opo. Pag ikaw na may gagawa ng masama, limbawa, ay parang okay lang gumawa ng masama. Napapansin mo ba yun? Opo. Yun kasi ang problema eh. Kung ano ang nauuso sa mata ng marami, ay Ayun ang tama. mabuti. Pero hindi nila naiintindihan, hindi lahat ng nauuso ay laging tama. Kaya nga, nakakaras talaga tayo na parang hindi patas talaga lahat-lahat. Ngayon, para masalan nyo maintindihan yan, sundan nyo na yung aking mga katanungan na to. Tanong ko naman sa iyo, kayo ba isang mabuting tao po? For me po, ako po, hindi ko po masasabi yan kasi yung pagiging mabuting tao naman po is perspective po yan ng iba. Pero for me po, sa tingin ko po hindi. Kasi ang isang pagiging mabuting tao po is yun nga po, wala ka pong nagagawang masama or nasasabing masama. And ako naman po, alam ko naman po sa sarili ko na kulang ako sa ganong standards na pagiging mabuting tao po. Pero halimbawa, i-grade mo daw sarili mo from 1 to 10 kunwari. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobrang daw kayong mabuti. Saan niyo po lagay sarili niyo from 1 to 10? Siguro po mga 5. Kasi po, kahit po naman sabihin natin mabuti tayo, hindi natin may iwasan na makagawa tayo ng masama. Kasi wala naman po perfect ng tao. I see. Pero para sa iyo, ano ba sabihin ng mabuti para sa iyo? For me po, hindi ko po kasi siya masabi kasi hindi pa po ako nakaka-encounter ng mabuting tao. Kahit po sabihin natin na makadiyos siya or palasimba, may nagagawa pa rin naman po silang masama. For me po, parang wala naman pong perfect na mabuting tao. Meron pong, mabait na tao. Pero mabuting tao po, wala po. Pero tanong ko lang, may ko bang basa ng dictionary? Hindi po. Pero nagsusearch ka naman kay Google or kay AI kunwari pag hindi mo alam sang salita. Yes po. Bigyan kita ng konting kaalaman, no? Sabi po sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, yan po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawa masama, wala kang ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga mabibigay sa tanong na to. Halimbawa lamang, kayo po ba ay nakapag-sinungaling sa tanan ng buhay niyo Yes po? po. Yun ang problema. Lahat taga tayo guilty kasi yan ang matutuyo isang bata magsinungaling. Ito naman, kayo po ba ay nakapagnakaw ng pera o gamit sa tanan ng buhay Yes niyo po? Halimbawa ng gamit, lapis, ballpen, barya, nangopya ka o napokopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Sa totoo, lahat taga tayo dyan eh siguradong guilty. Kahit maliit na bagay yan. Kasi dyan po nanganganak ang maliit na bagay na yan at kapag lumala, pwedeng magnakaw ng malaking halaga, yung sinasabi mo nga, korupsyon, na talagang alam mo na kung saan natututo ang karamihan kung bakit nagagawa nila yan. Kaya lahat talaga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? For me po, wala. Sige, sa tingin ko po, medyo lang po kasi, hindi po ako masyadong ng galit sa isang tao dahil masama din po kasi. More, kasi po, kung may negative nga po or yung negative po sa isang tao, always see their positive side po. Pero lumalala bang stress mo pag yung nagagalit o hindi naman po? For me po, yes po. Kasi, ayun nga po, hindi po ako masyadong emotional intelligent po or hindi ko po masyadong makontrol yung emotion ko kapag galit po ako, malungkot or stress po. Naintindihan ko naman eh. Kasi halimbawa, kunwari sinasaktan ka o kunwari inoffend ka ng isang tao, no? Siyempre, kung naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang nanggigigil ka na. Parang kunwari gusto mong manuntok ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Kaya lamang, ito yung sinasabi nga. Hindi man po tayo nakapatay ng tao, pero nakapatay na pala tayo ng masasakit na salita sa isip lamang. Kaya nga may nagsasabing, mas masakit pala yung salita kaysa gawa. Kasi kahit gawa, pwedeng humilom ang sugat. Pero pag yung salita, pwedeng matagal ang sugat na yan. No? Kaya lataga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, Yes. bigla kayo nadapa, napa-OM. Alam mo na yun. Tanong ko naman, mahal mo ba nanay mo? Yes po. Una po, nababati mo na ako sa iyo ng belated Happy Mother's Day na rin po, no? Halimbawa lamang, papayag ka ba na gagamitin mo ang pangalan ng nanay mo sa walang kabuluhan? Naglalakad ka lang dito, bigla ka nadapa, napa-OM, pangalan ng nanay mo na wala naman siyang kinalaman dito. Okay na ba yun? Hindi po. Hindi, bakit hindi? Kasi po, ano naman po yung kinalaman ng nanay niyo din sa nangyari sa inyo? And, ayun nga po,
parang ang pangit din naman po pakinggan na sa bibig po ng anak niya manggagaling yung ganong salita. Tumpak, tama sagot mo. Kasi kaya hindi natin kaya gawin yan kasi mahal natin ang mga loved ones natin. Kaya ayaw nating mabastos. Sana, ganyan din po yan sana sa Panginoon. Kahit naman hindi na kayo magsabi niyan, narinig niyo sa paligid kung bakit nababanggit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang tawag diyan ay pambabastos or blasphemy. And unfortunately, lahat agad tayo diyan ay guilty. Lilinawin ko po sa inyo, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko yung inuusgahan. Yung tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya kunwari, halimbawa, tayo po ay mamamatay kunwari at haharap tayo sa tinatawag na Judgment Day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa nagawa niyong kasalanan o innocent kayong tao? Yes po, guilty po. Sa tingin mo, saan kayo pupunta kunwari pag kayo namatay halimbawa? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. For me po, as of now po, hindi ko po sure. Pero, ang alam ko lang naman po is, just po natin ay mapagpatawad po. So, ayun nga po, if mapapatawad niyo po ako sa mga kasalanan ko, sa tingin ko po sa langit po. Pero, if hindi naman po kapatawad-tawad yung ginawa ko, then sa hell na po siya. Pero sa totoo, parang gusto mong sabihin, nasa gitna ka. Diba? Parang ganito lang yun eh. Kunwari may isang kriminal, halimbawa, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nung nahuli siya ng mga police, kasi dinala sa korte, ito po ang sasabihin ng kriminal sa judge. Judge, inaamin ko po na ako po'y guilty sa pagnanakaw. Example lamang, no? Kasi sinabi niya, Judge, hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Baka naman po ipatawarin niyo na po ako at hindi ko nagagawin yung ko ang kasalanan. Siyempre magagalit ang Diyos sasabihin, ano sa tingin mo, palalampasin mo yung ginawa mong krimen para lang mapatawad ka. Kasi at the end of the day, ano mangyari sa kanya? Kailan niya pagbayaran? Kailan talaga siya itapon sa kulungan? Tama po ba? O, Lilingo, tama po ba na kailan pagbayaran yung nagawa niyang kasalanan? Yes po, for me po is, ano nga po, lagi ko pong sinasabi, all of the time po, wrong is wrong po. Wala na pong mababago dun. Oo. Kasi kaya ko po siya sabi yan kasi ganyan din ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao ng sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan. Magaan man yan o mabigat. Ginawa natin o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang marating sa langit. Hindi makikita ang kaya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible? Maaaring kayo po ay sa hell mapupunta. Subalit hindi lang po kayo, lahat po tayo, kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba ay nag-aalala sa sinasabi ng Bible? Yes po, kasi po, being a human po, ayun nga po, hindi po natin maiwasan nga po magkamali. So, natatakot po tayo na mapunta po dun sa impyerno po. Kasi, ayun nga po, parang salungat po siya sa sinasabi na langit po. Ano man po talaga mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, biglaan lang itong interview na to, napatayo ka lang, tapos biglang tinawag lang kita. Pero don't get me wrong po, wala akong masamang intensyon. Ako lang po ay nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo, no? Tanong ko lamang, hindi mo to nabanggit kanina, pero gusto ko lang tanong sa'yo, natatakot ka ba sa kamatayan? For me po, no po. Kasi po, Bakit? wala naman pong dapat ikabahala sa kamatayan. Dahil lahat naman po tayo is pupunta po doon. Ang kinakatakot ko lang po is mamatay po nang walang ginagawa. Okay, pero halimbawa gusto mo buhay ng napakahabang panahon, ilang years gusto mo magtagal dito? As long as ano po, as may magagawa pa po akong mabuti. If wala naman na po akong magagawang mabuti or puro kasama na lang po. I think ano po, ayun nga po, doon na po mag-e-end yung buhay ko. Pero if you're given a chance na mabuhay ka ng at least 100 years, tatanggap mo yan? For me po, yes po, kasi first of all po, kinulog po sa atin ng Diyos yun. Then, ayun nga po, parang isa-serve ko na lang din po yung 100 years na yun, doing right and good po. Oo, pero alam mo ba hanggang kailan ka magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po. Yun ang problema, wala talaga nakakaalam, no? Huwag naman sana, bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayong bagsak dito ng puno, ng masakasan sa sakyan, hindi ko ay tinatakot. Kasi ang buhay lang talaga ay maiksi lamang. Kaya nga, isang biyaya na nga o regalo ng Panginoon na mabuhay pa tayo hanggang ngayon sa ganitong henerasyon na to. Kasi yung iba, hindi na nga nakakarating ng ganitong kung saan na tayo sa kinatatayuan natin. Kaya lamang, ito siya sabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang kabayaran po sa ating nagawang kasalanan ay kamatayan. Pero linawin ko, hindi ibig sabihin po nito, after di pinag-usapan, matay kayo, ha? Hindi ako manghuhula, hindi ako mangkukulang,
Wala pong ganun. Kasi yan ang reality. Dahil tayo po ay may ginawang masama, kasalanan, kamatayan talaga ang nagiging parusa. Kaya naman magtaka ka na nga, di ba? Eh, meron tayong ginawang mga kasalanan. Dapat tigok na tayo noon pa, di ba? Wala nang interview to. Wala ka nang makikita dito, mga naglalagay na dahil puro duguan na to o nilalangaw na ang mga bangkay natin, di ba? Pero ba't hanggang ngayon, buhay pa tayo? Yan yung dahilan ko, may isang salita na baka siguro alam mo na ito, bagamat may impyerno, may justice, may isang salita kung ba't nagbabago lahat-lahat. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y. Yes po. Ano sa Tagalog nun? Ano po, parang pagbibigay ng awa po. Tama, awa. Kayo ba hinahingi ng awa sa araw-araw? Yes po. When you say kasi mercy o awa, yan ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin mo, ikaw ay mahina, inamin mo ikaw ay makasalanan, at ikaw ay humingi ka ng tulong sa Kanya. Hindi po yan kahinaan. Sa totoo, yan ang kailangan natin. Kahit hindi ka gumawa ng kasalanan, kunwari, kung ikaw ay napapagod ka sa buhay, yan ang humingi ng awa sa Kanya. Kasi kailangan natin yan eh. Kasi kung walang awa, wala talaga tayo dito sa atin. At pag tayo humingi ng awa sa Kanya, ito na yung tanong na magbabago sa lahat. Ano ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo pa yung makalispo sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Sinakripisyo niya po yung sarili niya. Yun nga. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes po. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo noong 2,000 years ago, siya po ay nagkatawang tao dito sa mundo na to. Minahal niya lahat ng tao tulad natin, kinausap niya lahat ng tao tulad natin, sa parang ganitong style. Pero wala pang cellphone or hindi pa uso yan. Pero ginawa sa kanya ng mga tao. Hindi siya minahal ng pabalik, hindi siya minalasakit, siya pa'y pinatay, ipinako, inorture sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, pero sa mata ng mga tao, kurap na kaagad, di ba? Ang tama sa mata nila, mali kaagad. Pero noon pa man, si Jesus ay Panginoon. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong talong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas po ang isang tao, wala yan sa bubuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos. At para daw tayo maligtas, may binigay ang Panginoon na 2 regalo para magamit natin ito. Una, narinig yung salitang repentance. Ano sa Tagalog nun? Pag ninilay-nilay sa ginawa po ng kasalanan. Medyo close na, pero ang pinakamalapit na talagang salita sa Tagalog ay pagsisisi sa kasalanan. Pag sabi natin repentance o pagsisisi, parang ganito lang yan. Kapag ba kayo nagkalagnat, makapunta ka ba dito sa lugar na to? Hindi po. Di ba? Hindi. Kasi para ikaw ay may iwasang magkasakit, gusto mo laging gumaling. So, ganun din. Pag tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babagoy ang ating kaisipan. Yan yung lumayo lagi sa kasalanan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagating dalawang bagay na yan, repentance and faith, ay pwede patawarin ng Panginoon, yung tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron lang akong mag-isa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa pinapag-usapan po? Tingin ko po, opo. Kasi po, nangyayari naman na po siya ngayon. Kasalukuyan po. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Sa tingin ko po, opo. Parang mas palalalimin ko po yung kaalaman ko din sa mga napag-usapan namin. Okay lang pong maging honest po kayo. No? Do you think na-open ko ba yung sa ating napag-usapan? Hindi naman po. For me po, hindi po. Kasi lahat naman po is totoo po. Or nangyayari, nakikita ko naman po nangyayari dito sa atin. Meron mo yung Bible sa inyong mga bahay? Yes po. Nagbabasa ka ba lagi araw-araw? Hindi po. Okay, ganito lang. Pag nagugutom, anong gagawin niyo? Kakain po. Di ba? Araw-araw kasi kasi magkakasakit po tayo, no? So sana ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan ang love letter ng Panginoon sa ating lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon at siya malugod natin habang buhay. Yun ang pagkatapos po ang masamang balita. Lahat po tayo guilty, walang mabuti sa atin. Hell talaga ang naghihintay sa atin kasi yan ang standard ng Panginoon. Hindi niya pinapalampas talaga ang kasalanan. Pero mabuting balita ay maraming maliligtas, hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayo po ay kasama sa maliligtas, kung talaga po tayo ay nagsisi talaga sa kasalanan, yan yung repentance, at nanampalataya or faith
kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nagdating na ng bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat, anuman ang pagsubok na pigatan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang. So maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Sige. So walang katanungan po, ako po yung nagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo, stay safe po sa inyo, God bless po, stay rehydrate and stay dry kasi umuulan na rin po paminsan-minsan. No? So maraming salamat, ingat po kayo. Thank you po. Thank you po.